siyanigin ng magnitude 8.8 na lindol. Ang Kamchatka Peninsula sa Russia nitong Miyerkules. Buong mundo on high alert sa lakas kasi ng lindol. Naglabas ng tsunami warning sa mga islang malapit sa Pacific Ocean, kabilang na ang Eastern Coast o silangang baybayin ng Pilipinas. このように屋上に人が集まり始めてから30分以上、もう1時間近く経っています。 Milyon-milyon ang lumikas sa Japan at sa Hawaii. Pati ang PHIVOLCS o ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology agarang naglabas ng tsunami advisory sa mga probinsyang nakaharap sa Pacific Ocean. Meron po tayo diyang sea level monitoring stations. 6 hours po yung pagdating ng tsunami in the Philippines. Kabilang sa agarang pinalikas ang mga tiga-barangay Sabang sa Vinsons, Camarines Norte na nahaharap sa dagat. Lumayo kasi ang tubig sa dagat kaya maaaring sinyalis yan na magkaroon tayo ng tsunami. Pero imbes na naglalakihang alon ang rumagasa sa kanilang baybayin, ang dumating tone-toneladang mga isda. Ang sangkatutak na isda. Dala nga ba ng tsunami? Kwento ni Christian, bago ang tila tsunami ng mga isda, sa totoo lang daw, ilang buwan na silang inaalat. Halos isang buwan ng naranasan na hangin, nahirapan magdagat ang mga kabarangay. Kaya ang ginagawa, halos sa tabi lang nagpupunta para lang may ulam at may uwi. Ang kanilang pangamba na dagdagan pa nung naglabas ng tsunami advisory ang PHIVOLCS nitong Miyerkules. Takot po, although dahil first time po sa amin, nakakaba po yun. Lalo sa amin mga bahay dito ay talagang mga pawid lang po halos ang karamihan. Imagine po kung tatama sa amin dito yun, wala lahat ng kabuhayan, pati mga bangka, kasama sa aano rin ng tubig kung sakali man. Pero ang pangamba agad na palitan ng tuwa. Nung ang umalon sa kanila, sandamakmak na mga isda. Biglang gumalaw yung dagat. Nagpunta na po sa tabing buhangin. Po yung oras na yun, talagang bawal pumunta dahil may advisory ng tsunami. Hindi na rin po maiwasan ng mga barangay tanod namin dahil sa pagkakataon na para makahuli saka makaulam po sa tagal ng panahon nga walang halos nahuli. Ang buong barangay tulungan sa paghila ng lambat papuntang Pampang. Let's go! Pagkaahon, ang mga residente, kanya-kanya ng hakot ng grasya. Ang ilang mga bata, nakidampot na rin. May gumamit ng tinatawag nilang silok o maliit na net. Timba. Plastic bag. Plastic bottle ng tubig. Pati na, tsinelas. May nahuli silang kung tawagin nila, bulinaw. Suma total, umabot ng mahigit 25 na mga banyera ng isda ang kanilang nakuha. Yung po mga tumulong, binigyan ng may bangka ng halos mga tiga 2 kilo. Tapos po yung mga natira, yung nakapay-5 banyera, binenta na po yung sa kabilang bayan. Napakalang biyahe sir sa amin yun. Halos buong barangay populasyon namin dito nakaulam po nun. Libre ulam ko na po na halos sa 3 araw nun. Siguro nga dahil sa lindol, nagalaw yung dagat, kaya yung mga bulinaw o dilis na yan, naglabas sa kanilang lungga. Ang teacher namang si Badet na nooy nasa bayan, todo ang pag-aalala sa pamilyang naiwan sa Barangay Sabang. Sunod-sunod na po yung alert sa cellphone. Ano yan? Ang ingay. Tapos, Ma'am, MDRRMC, nagkaroon daw po ng earthquake sa Russia. Magkakaroon daw po ng tsunami. Nandito po yung pamilya ko nun sa Sabang. Siyempre, ako po bilang malayo, nagtuturo. Hindi po maiwasan na mangamba ka. Pero laking gulat niya na ang bali-balitang nakarating sa kanya, imbes na disgrasya, grasya,
ang bumungad sa kanya. 17 mga tiklis ng bulinaw. Na-amaze po ako sa sobrang dami dahil sa at age of 38, doon ko lang po nakita or na-experience yung ganong pagkakataon na napakaraming isda po talaga. Ang ibang isda, para hindi masira, ginawa nilang tuyo. Instant, ibilad kagad na abot pa sa araw. Epekto na ba talaga to ng tsunami? Nabulabog ang dagat kaya nagkaroon ng maraming bulinaw dito sa gilid ng dalampasigan namin. Pero ang sangkaterbang mga isdang ito, dinala nga ba ng lindol o ng tsunami? It is actually more on the weather disturbance. Kung malapit po yung lindol, maaari po yan. Naiistorbo yung mga isda. Pero sa tingin ko, itong paglindol sa Russia recently, ay baka hindi na ito magdulot ng kaguluhan sa mga isda natin. Ito po naman ay kaugnay ng seasonality ng isda na during monsoon seasons, nagkakaroon po ng spawning or pangingitlog malapit sa mga baybayin. Bagamat hindi naman naapektuhan ng Pilipinas ng tsunami, paalala ng FIVOX, huwag magpakampante. Lalo't sa kasaysayan, ilang beses na ring niragasa ng tsunami ang ating mga dalampasigan. 1960, lumindol sa Chile. Ito ay pumatay ng more than 30 Filipinos kasi wala tayong naramdaman na lindol kasi yung tsunami nang galing sa Chile. Mas katakutan po natin yung local tsunami. Kasi po, in 2 minutes, maswerte na po, in 15 minutes, ang mga bayan-bayan sa Pilipinas, pwede pong dumating yung tsunami at sobrang taas. Kami po ay nagsasagawa po agad ng information dissemination. Sakali po magkaroon po ng kunting pagtaas ng ating tubig, nakaredy ang evacuation natin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang isang sakuna na sana ay hindi mangyari ay biglang naging isang biyaya sa amin. Kapag may tsunami alert, kalimitang takot ang kasunod. Pero sa Barangay Sabang, imbes na malalaking alon, umagasa ang banye-banyerang mga isda. Paalala lang po, tumagsama ng grasya. Huwag magpakampante, dapat laging handa. Sa Occidental Mindoro, meron daw bahagi ng bundok na lumiliyab. Bakit kaya? Sa hirap ng buhay sa Pilipinas, idagdag pa ang kaliwat ka ng mga kalamidad. Pakiramdam ng ilan, mala-impyerno ang ating bayan. Guys, tingnan nyo. Umaapoy na siya, lumalagat na. Ayan. Ay, ayan na. Wala, lumiyap. Ay, ayan na. At kung pagbabasehan ang napuntahan ni Nelson, parang nasa Pilipinas nga raw ang pinto patungong impyerno. Grabe, umaapoy talaga. Sa napuntahan niya kasing isang liblib na gubat, may isang bahagi ng lupa roon na nagliliyab. Talagang umaapoy ka agad, hindi na siya talagang sinindihan. Nagluto po kami doon ng itlog. Kumukulo na siya, guys. Diba? Sa gitna ng isang disyerto sa bansang Turkmenistan, may isang hukay na nagliliyab ng tuloy-tuloy mula pa noong 1971. Kaya binansagan itong Gates of Hell. Nasa Pilipinas nga rin kaya ang isa pang lagusan patungo sa impyerno? Ayon sa nakausap ni Nelson, ang maituturing na di umano Gates of Hell sa Pilipinas matatagpuan sa bayan ng Rizal, Occidental Mindoro. Yung lugar na yun ay napaka-delikadong puntahan lalo kung mag-isa ka lang. Kaya sa pagsadya niya rito, nagpasama si Nelson sa kaibigan niyang si Ker. Naisip ko, totoo ba talaga ito? Nitong Abril, nag-trek sila paakyat ng bundok. Ang trail, napakasukal. Grabe. Sobrang tinik, tingnan nyo. Aray! Makalipas ang 2 oras, narating nila ang bahagi ng gubat kung saan ang lupa at ang halaman sa paligid nito tuyong-tuyo. Senyales na raw ito na malapit na sila sa kanilang pakay. Ayan. Unti-unti na nilang hinahanap yung kumukulong lupa. Baka mamaya matapakan natin dito ay malusbot tayo. Hanggang sa meron na silang naispatan. Saan? Saan? Santil mo. Umaapoy? Ay, umaapoy nga. Oh my God.
Kinalabutan ako guys. Ito na guys. At nung lapitan na nila ito, Umaapoy talaga siya. tumambad sa grupo ang nagliliyab na lupa. Talagang umaapoy ka agad, hindi na siya talagang sinindihan. Sobrang lakas talaga ng apoy. Naaktuhan namin na lumalagablab talaga yung apoy. Grabe, umaapoy talaga. Meron din daw silang naamoy. Grabe, amoy gas. Naamoy po namin yung gas mismo. Nagluto po kami doon ng itlog. Yan guys, naglaga tayo. Pa. Laga tayo ng itlog guys. Para mapatunayan sa inyo na hindi fake. Kumukulo na. Mga 3 minutes po kami nagluto ng itlog. O, di ba? See? Kwento ng kanilang guide na si Totoy, matagal na raw nilang alam ang tungkol sa nagliliyab na lupa. Nung maliit pa ako, andyan na yung bundok na yun ang maapoy. Liliyab pa rin siya. O, ayan o. Yun po ang naging dahilan kung bakit tinawag na panlabayan. Labay, ibig sabihin sa Tagalog, apoy. Nung una, ikinabahala raw nila ito. Grabe, umaapoy talaga. Kanyang katabi gubat, tapos kung malakas pa po ang amihan, ay posible pong magkaroon ng sunog sa gubat. Kahit lagyan natin ng init. Tinatabunan po namin ng lupa, pero humahanap po talaga siya ng singawan. Kalaunan, sa halip na mangamba, kanila itong pinakinabangan. Diyan kami nagluluto ng sinaing. Talagang naluluto po naman. At sa paglipas ng mga taon, hindi raw talaga naaapula ang apoy sa lupa. Ayan o, tignan nyo ha. Ayan, so mamaya-maya, tignan nyo. Aapoy ulit yan pag sinindihan. Ayan. Ayan, umapoy na. O, ayan, umapoy na. Diba, lakas. Ang lakas lalo. Kahit nga po ako nagtataka hanggang ngayon, bakit may apoy yung bundok na yan? Ano kaya ang meron? Lahat ng dumadaan niya kuminsan kasi ginabawal ko. Mari baka kaya nila. Hindi kaya ito lumiyab o sumabog. Sina Nelson at Kerr, may kanya-kanyang teorya sa pinagmumulan ng apoy. Pumasok sa isip ko yung vulkan. Pinagsakan daw talaga ng bulalakaw yan. Lalo't sa kasaysayan, may bumagsak na ring bulalakaw noon sa kalapit na probinsya ng Oriental Mindoro. 2 buwan makalipas ang una nilang pagpunta sa sitio, muling binalikan ni Nelson at Kerr ang lugar. Dahil umuulan nung araw na yon, ang trek mas naging mapanghamon. Pero pagdating nila roon, Mismong kami nabigo dahil pagdating namin doon, walang apoy. gayunman, Grabe amoy ano talaga. Ibang klase. Ramdam namin at naamoy talaga namin yung tindi ng usok. Parang sumisipol siya tapos maamoy mo yung gas. at nung sinubukan daw nilang sindihan ang bitak ng lupa kung saan lumalabas noon ang apoy, So ayan na. Grabe, nagulat kami. Pag sindi ng lighter talagang doon sumiklab. Ayan na. Ay, ayan na. Grabe. Grabe, tignan nyo naman. Buhay na sila ulit. pero bakit nga ba nagliliyab ang lupa? Narito nga ba sa Pilipinas ang lagusan patungong impyerno? Oh my God. Kinalabutan ako guys. Guys, tingnan nyo. Umaapoy na siya, lumalagablab. Bubuksan na natin ang pinto ng kasagutan sa aming pagbabalik. Ayan na. Ayan na, lumiyab. Ay, ayan na. Sa isang liblib na bahagi ng gubat sa Rizal, Occidental Mindoro, nagliliyab ang lupa. Ayan na. Ayan. Wala, lumiyab. Ay, umaapoy nga. Oh my God. Kinalabutan ako guys. Talagang umaapoy ka agad. Grabe, tignan nyo. Umaapoy talaga siya. Hindi na siya talagang sinindihan. Sobrang lakas talaga ng apoy. At sa tinagal ng panahon, hindi raw ito naaapula. Ayan o, tignan nyo ha. Aapoy ulit yan pag sinindihan. Ayan. Ayan, umapoy na. Oh, ayan, umapoy na. Diba, lakas. Ang lakas lalo. Nung maliit pa ako, andyan na yung bundok na yun ang maapoy. Tinatabunan po namin ng lupa, pero humahanap po talaga siya ng singawan. Liliyab pa rin siya. Oh, ayan oh. Marami na pong government agency na pumunta dyan para tingnan kung ano ba ang dahilan. So hanggang sa ngayon, hindi namin alam kung bakit ganyan ang nangyayari. Para mabigyang linaw ang misteryo ng nagliliyab na lupa sa sitio Panlabayan, binisita ito ng mga kawani
ng Environment and Natural Resources Office. Parang medyo amoy ano po siya, no, sir? Diesel. Parang may nire-release po siya galing sa lupa. Ako kung hindi kumakalat, ito wala pong nangyaring sakuna naman. Wala. Paligid na ito. Kung sakaling itry nating sindihan sa ngayon, sisindi kaya? Ang lupa, sinuri. Yung kailangan Ayan na. yan na. Ayan na. Yung mga singaw, Ayan, mas lalakas. At napatunayan nilang wala raw ditong bulkan. Hindi rin daw ito binagsakan ng bulalakaw o meteor, kundi may posibilidad na meron ditong deposito ng natural gas. Parang methane gas. Ito na may haka-haka lang na mga fossil natin noon. Nagre-release kasi yan ng mga parang methane gas. Every hukay na gagawin mo, the more na lalim siya, the more din yung apoy na lumalaki. May possibility na merong talagang source ng apoy dito sa area na to. Itataas natin to sa opisina, imbestigahan pa, verification na ano talaga o mapapakinabangan ba ng gobyerno natin. Ang tanong, may dapat ba silang ikabahala sa umaapoy na lupa? Sa hinaba-haba ng panahon yan ay naandyan na wala pa kaming narinig na naging prone ng wildfire. Makikipag-coordinate tayo sa barangay, sa municipality of Rizal na nakakasakop sa area na to para mabigyan natin ng kung ano yung precautionary measure para hindi kumalat. Kung yan ay matutukan ng ating ahensya ng gobyerno at mayroong posibilidad na yan ay magiging isa sa resources ng teknolohiya, ay maganda. Ang laki talagang tulong yan sa tao kung yan talaga ay magagamit sa pang-araw-araw na buhay ng mga residente. Sa unang tingin, parang impyerno ang lupang ito. Umaapoy at ang dalay takot. Grabe, umaapoy talaga. Pero kung ang init na ito'y mapag-aaralan at mapapakinabangan, Yan na. Ayan na. Yung mga singaw, baka sa ilalim ng apoy na kinatatakutan, may nakatagong biyaya na pwedeng gawing liwanag. Minsan, ang inaakalang impyerno, pwedeng may dala palang langit. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.